Hello guys! Welcome to my vlog again and again and again and again and again. So for today's video guys, isi-share ko sa inyo kung ano yung tanghalian namin today. So ngayon po ay maulan and at the same time ay wala po kaming kuryente from 4 AM up to 5 PM. Kaya pagpasensyahan nyo na po if medyo madilim itong video na to, okay? Ang ulam namin today ay kinilaw na dilis at istang bato, inihaw na istang bato. Dito guys, sinugasan lang ni mama yung mga dilis na ito ng 3 beses bago niya tanggalan ng mga ulo. Pero guys, kayo nakadepende sa inyo kung okay sa inyo yung magkilaw ng ganitong kalalaking dilis. Pwede rin na hindi niya natanggalan ng ulo. Pero si mama kasi pag gumagawa siya ng ganito, usually tinatanggalan niya ng ulo. And tatanggalan niya rin to ng mga tinik. So talagang ibo-boneless niya itong mga dilis na ito. Pero kung pino naman yung nabibili ninyong mga dilis, okay lang kahit hindi yun natanggalan ng tinik or ng ulo, nakadepende yan sa inyo guys. So itong dilis na ito, nabili ni mama to for 60 pesos daw ang 1 kilo. Yung nagamit niya dito para sa kinilaw, siguro mga 1/4 or magkakalahating kilo ganyan. Kasi yung the rest ito, pwede namin ilagay or pwede namin gawing tortang dilis. Habang ginagawa ni mama yung kinilaw, ako naman ang nakatoka dito sa aming inihaw na isda. Ito yung ipapartner natin sa kinilaw. So, ipiprito ko sana ito para bagay talaga sa kinilaw. Kaso lang, para maiba naman, ihawin na lang natin. So, ang isda na to ay isdang bato. Ito yung tawag dito, 240 daw ang kilo na nabili ni mama. So, ang dami nito ito yung pinakamalaki, ito yung inihaw ko. And then may naiwan ng mga, siguro nasa mga 3/4 yun, 3 pirasong isda. So yun, pwede namin yun ulamin sa mga susunod pa na araw. So ito guys, iihawin ko lang, ginawa ko lang dito nilagyan ko lang ng asin yung bituka and then pwede na nating ihawin. Ito guys, sakto na siya para sa aming 4. Tapos from time to time, sisilipin lang natin to hanggang sa maluto. So dito naman si mama, siya yung nakatoka sa paglilinis nitong mga dilis. So hindi ko alam ang tawag ito, yung tinatanggalan niya ng tinik ba, yung sa gitna or buto. Sa kanya titimplahan. So medyo matrabaho nga lang ito guys, gawa nga ng maliliit lang ito. Kumbaga katamtaman lang yung laki nitong mga dilis na ito. Pero sa iba guys, hindi ko alam anong tawag ba dito sa iba. Nakalimutan ko na yung tawag nito sa iba yung mga dilis na ganito. Pero dito sa amin talaga dilis ang tawag. Sa inyo guys, ano yung usual na nilalagay nyo sa dilis or sa kinilaw na pampaasim? Kasi dito sa amin, ang nilagay ni mama ay kalamansi. Tapos naglagay lang siya ng konting suka lang. So yung iba kasi, mas preferred ata nila na kalamansi or anong tawag dito yung mga, kung sa iba naman lemon, sa iba naman kung ano yung available sa inyo, pwede yung ilagay dito. So, gaya nga nasabi ko sa inyo, ako ang nakatoka sa inihaw na isda. So, from time to time, habang ginagawa ito ni mama, naglilinis ako ng ibang isda para ilagay sa ref. At pinire-prepare ko rin yung para sa lamayo namin kasi bumili rin yung parents ko ng lamayo para sa pang extra naming ulam or pang sabay namin or pang partner namin sa ibang ulam, I mean. So dito guys, binaligtad ko na kasi medyo okay na. And si mama, tuloy-tuloy pa din. Ito naka-fast forward lang nga, hindi naman ganyan kabilis si mama maghimay nitong mga dilis na ito. Nung natapos na si mama sa paglilinis nitong mga dilis, ay it's time na para timplahan natin ito. So meron kami ditong sibuyas, siling haba or yung siling green na may 1 pirasong labuyo na hiniwa-hiwa ko lang na maliliit. Merong luya, asin, kalamansi, at suka. Dito guys, nakadepende yan kung anong gusto ninyong ilagay. Pwede kayo maglagay ng mangga, ng pipino, ng kamatis. So, bahala na kayo guys kung ano yung trip ninyong ilagay dito, okay? So, let's start na sa pagtitimpla nito. So, madali lang itong gawin guys. Una dito, ang nilagay ni mama is yung kalamansi. So, sa kalamansi, naghiwa lang ako dito ng mga 5 pieces ng kalamansi kasi malilit-lit lang naman yung kalamansi na meron kami. And then, asin. So, sa asin naman, tansya lang sa lasa. Pwedeng damihan ninyo kung gusto niyo medyo maalat-alat since mag-aagaw naman yung asin. So, dito,
maglagay din ako ng luya. Itong luya guys, pwede na yung kahit mga isang pirasong, yung tig 5 pisong luya na lang, ganun. Pwede na yun guys. Tapos, nilagay na rin dito ni mama yung sibuyas. Sa sibuyas naman, 2 malalaki. Since mahilig kami sa sibuyas na ganito sa mga kinilaw or sa mga ensalada, ganyan. So, pwedeng isa lang din para tipid. And then, nilagay na rin ni mama yung siling green at yung siling labuyo. So, yung gamit namin labuyo guys, yung, alam niyo yun yung malalaki, yung Taiwan ba yung tawag dyan? Hindi ko alam yung tamang tawag. So, dito guys, mekos-mekos lang natin, pero magdadagdag lang dito si mama ng paminta. Dito sa paminta guys, nakadepende naman sa inyo kung gaano karami yung paminta na ilalagay ninyo. Pero yung kay mama, since konti nga lang ito, ganyan karami yung nilagay niya. Alam nyo guys, ang sarap ng timpla ni mama ng kinilaw. Ako kasi hindi ako marunong gumawa nitong kinilaw, hindi ko alam yung process pa, to be honest. Kaya si mama ang pinagawa ko nito, tapos ako yung nagtoka doon sa inihaw namin. So ito guys, imemekos-mekos lang ninyo ito, or minimekos-mekos lang to ni mama hanggang sa mag-combine all together na yung mga ingredients natin. So, tikman nyo din kung kaya ninyo, pwede nyo nang tikman kung tama na yung lasa. Pero ito guys, sabi ko sa inyo, mekos-mekos lang to ni mama, tansya-tansya lang, pero ang sarap ng pagkadali ni mama nito. Wala sa biro guys. Nung nahalo na ni mama all together lahat ng mga ingredients is pwede na natin itong iset aside. So maghihintay lang tayo hanggang sa medyo maluto lang ng kalamansi at ng suka yung diles para pwede na rin natin itong kainin kasabay ng ating inihaw na isda. So dito guys, luto na yung ating inihaw na isda. So, alam nyo guys, ang sarap nitong i-partner. Hindi actually, pag ganito yung ulam, yung isda na merong kinilaw, guys, kahit hindi na kayo magsawsawan pa ng para sa isda na pinirito or inihaw. Kasi sa kinilaw pa lang, kuwang-kuha niya na yung, para ka na rin, ang tawag dito, nagkaroon ng sawsawan. Kasi the best na side dish talaga tong kinilaw na diles sa piritong isda at sa inihaw na isda. And ready na po ang ating tanghalian guys. And magpapasalamat lang po sana ako dahil meron na tayong, as of the moment, meron na tayong 50 subscribers. So maraming salamat po sa suporta na lagi po ninyong binibigay sa akin sa mga nagko-comment. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po yung ating video. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. And kain na po tayo guys. Bye!